Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. malapit nang dumating ang Panginoon, halina't siya'y ating sambahin. Magsiupo po ang lahat. Ang Panginoon ay magbumula sa kanyang puok na banal upang tubusin ang kanyang bayan. Ikaw, o Panginoon, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Ikaw, o Panginoon, naging mapagbigay sa iyong lupain. Pinasagana mo't muling pinaunlad ang bansang Israel. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Ang taglay mong puot sa ginawa nila'y iyon ang inalis. Tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit. Kaya naman, Panginoon, ibalik mo sana ang iyong paglingap. Ang pagkamuhi mong amin na daramay, limutin ng ganap. Ang pagkagalit mo at puot sa amin wala na bang hanggan? Di nalulubag, di na matatapos ang galit mong yan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay pupurihin ka na, taglay ang galak. Kaya ngayon, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig magmula sa Panginoon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa. Kung mangagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghahari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Diyos na ang Panginoon itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay magmumula sa kanyang puok na banal upang tubusin ang kanyang bayan. Ang Siyon ang ating matatag na muog, ang ating Panginoong tagapagligtas, kanyang tanggulan at bakod. Buksan ang mga daraanan sapagkat naritong kapiling natin ang ating Diyos. Aleluya. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay na muog, bayang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo.
Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kubliang walang hanggan. Pinapatnubayan mo ang taong matuwid at pinatatag mo ang kanyang landas. Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan, ikaw lamang ang lahat sa aming buhay. Pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa. Kapag ang batas mo'y umiiral sa daigdig, ang lahat ng tao'y mamumuhay ng matuwid. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang nagawa nami dahil sa iyong pagpapala. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Siyon ang ating matatag na muog, ang ating Panginoong tagapagligtas, kanyang tanggulan at bakod. Buksan ang mga daraanan, sapagkat naritong kapiling natin ang ating Diyos. Alleluia. Panginoon, ibunyag ang iyong kalooban sa buong sandaigdigan, at sa bawat bansa ay pahayag ang kaloob mong kaligtasan. O Diyos, pagpalait kami't kahabagan, kami, Panginoon, iyo'y kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng Panginoon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Purihin ka nawa ng lahat ng tao, purihin ka nila sa lahat ng dako. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ibunyag ang iyong kalooban sa buong sandaigdigan, at sa bawat bansa ay pahayag ang kaloob mong kaligtasan. Pakinggan po natin pahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Naputol na tulad ng punong kahoy ang paghahari ng anak ni Hese, ngunit katulad ng pag-usbong ng mga bagong sanga sa pinutol na puno, sa lahi niya ay lilitaw ang isang bagong hari. Mananahan sa kanya ang Espiritu ni Yahweh, ang Espiritu ng karunungan at pangunawa, ng mabuting payo at kalakasan, kaalaman at pagsunod at paggalang kay Yahweh. Kagalakan niya ang sumunod at gumalang kay Yahweh. Hindi siya hahatol ayon sa kanyang nakita o magpapasya batay sa kanyang narinig. Ngunit hahatulan niya ng buong katwiran ang mga dukha at ipagtatanggol ang karapatan ng mga kaawa-awa. Tulad ng mga pamalo ang kanyang mga salita. Sa hatol niya ay mamamatay ang masasama. Maghahari siyang may katarungan at mamamahala ng may katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Darating, Jerusalem, ang iyong liwanag, mananahan sa iyo ang Panginoong, puno ng gandang kay ningning. Darating, Jerusalem, ang iyong liwanag, mananahan sa iyo ang Panginoon, puno ng gandang kay ningning. Mamamalas mo ang kanyang kalulhatiang suma sa iyo.
Mananahan sa iyo ang Panginoon, puno ng gandang kay Ningning. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Darating Jerusalem ang iyong liwanag. Mananahan sa iyo ang Panginoon, puno ng gandang kay Ningning. Magtiwala kayo, ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Ang inyong tagapagligtas ay siguradong darating, hindi siya mababalam. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Pinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabahagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng sa una, ngayon at sa walang hanggan, magpakailanman. Amen. magtiwala kayo, ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Ang inyong tagapagligtas ay siguradong darating, hindi siya mababalam. Manalangin tayo sa ating Diyos Ama, na sa unang-una pa ay tinawag niya ang kanyang bayan sa landas ng kaligtasan. Ipagsanggalang po ninyo ang inyong bayan. Pinangako po ninyo na itatanim ang binihi ng katarungan sa inyong bayan. Ipagsanggalang po ninyo ang kabanalan ng inyong simbahan. Panginoon, turuan po ninyo ang lahat ng tao na makinig sa inyong banal na salita. At tulungan po ninyo ang lahat ng sumasampalataya na manatili sa kabanalan. Mahabaging Ama, palakasin po ninyo kami habang buhay, Hanggang sa pagbabalik muli ng Panginoong Heso Kristo. buong pagmamahal nating dasalin ang panalangin tinuro ng Panginoon. Lahat po tayo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amang tagapaglikha at tagapagligtas ng sangkatauhan, itinakda po ninyo na ang salita ay naging tao na isinilang ni Birheng Maria. Kami po sana ay makibahagi sa pagka-Diyos ni Kristo na pakumbabang nakibahagi sa aming pagkatao. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Magsiupo po na po ang lahat.
Hey, check, hey. Hey, check. Hey, check. Hello. Hello. Oh,
Hey, check. Hey. Magsiluhod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin para sa bukasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hey. Amen. Aming Ama, palaguin mo ang banal na bukasyon sa pagpapari upang mapanatiling buhay ang aming pananampalataya at upang manatiling malinaw sa aming alaala si Jesucristong aming Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang salita at sa pangangasiwa ng mga sakramento. Bigyan mo kami ng mga banal na tagapaglingkod sa iyong dambana na maingat at mataimtim na tagapagdiwang ng banal na misa, ang sakramentong biyaya ni Kristo para sa kaligtasan ng mundo. Tumawag ka ng mga lingkod sa iyong awa na siyang magpapahayag ng iyong habag upang aming maramdaman ang biyaya ng iyong pagpapatawad. Pahintulutan mo, o aming Ama, ng iyong simbahan ay mapuspos ng iyong Espiritu upang kanyang kalingain ang banal na bukasyon sa pagpapari. Tulungan mo ang mga obispo, mga pari, mga diakono, at lahat ng mga naglilingkod sa iyo na maging tapat sa kanilang misyon sa pagpapahayag ng iyong salita. Ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maria, Reyna ng mga Apostol, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pakinggan po natin ang paunang salita na babasahin sa atin ni Ginoong Rene del Rosario. Paunang salita sa ikalawang simbang gabi. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ikalawang araw ng simbang gabi, itinatampok natin ang bawat pamilya at ang kanilang mahal sa buhay na nasa ibayong dagat. Pagpapahalaga sa kalidad ng buhay, ito ang pangunahing dahilan kung bakit mayroon tayong mga kalungsod na nagtitiis na malayo sa mga mahal sa buhay at nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang pamilya ang tanging kanlungan ng bawat individual sa paghuhubog tungo sa isang pagiging mabuting Kristiyano. Dumalangin tayo sa Diyos na gabayan at patatagin ang bawat pamilya sa kabila ng maraming makamundong pagbabago at naway patibayin ang komunikasyon na namamagitan sa bawat pamilya ng ating mga OFWs para sa kanilang pagpapagal upang maging maayos ang kanilang buhay. Ang ating pong punong tagapagdiwang sa banal na misang ito ay si Reverendo Padre Danny Dadule, SDB, Spiritual Moderator ng Don Bosco Training Center. Magsitayo po ang lahat at masiglang sumabay sa pag-awit sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin si Jesus na Mesiyas, ang anak ni Abraham at anak ni David. Ang kanyang kapayapaan at kagalakan ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sa pagtitipon natin bilang isang mag-anak, hilingin natin sa Ama ang kapatawaran sapagkat siya'y puno ng kabutihan at puspos ng awa sa atin. Panginoong Jesus, ikaw ang katuparan ng ipinangako ng Ama kay Abraham at David. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, hindi mo ikanahiya na mapabilang sa liping na bahira ng kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, napasa amin pa rin ang iyong kaharian sa kabila ng kahinaan ng aming mga ninuno at mga kabiguan sa aming kasaysayan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming lumikha at tagapagligtas, niloob mong magkatawang tao ang iyong salita sa sinapupunan ng laging birheng si Maria. Sa pag-ako ng iyong bugtong na anak sa aming pagkatao, pagindapati nawa kami sa iyong pagka-Diyos ay makasalo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo pong lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan ni Juda at ng kanyang lipi, itinuloy pa rin ng Diyos ang kanyang balak. Kay Juda magsisimula ang angkat ni David at sa lipi ni David magmumula ang Mesiyas. Pakinggan po natin ang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Jacob ang mga anak niya at kanyang sinabi, "Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Ikaw, Huda, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan, muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Huday, leyong nahihimlay, walang mangangahas
lumapit sinuman. Hawak niya'y setrong tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal ang tunay na haring dito'y magtatangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ulitin po natin. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y kahabahagi. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang lupain nawa niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walang pag-ukulan ng paglingap. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo pong lahat at ating papurihan ang Ebanghelyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Jesucristo, na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, ama ni Juda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Juda kay Tamar, sina Fares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom, at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab. Si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa
ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat, at si Josaphat ang ama ni Horam, na siyang ama ni Osias. Itong si Osias ay ama ni Jotam, na ama ni Akaz. At si Akaz ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases. At si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Osias. Si Osias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel, na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud, na ama ni Eliakim. At si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok, na ama ni Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Matan, na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose, na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, 14 ang saling lahi mula kay Abraham hanggang kay David. 14 mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. At 14 din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pangaral. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang unang bahagi po ng aking homilya ay makikita niyo po sa TV screen. Dahil po sa ating teknolohiya ngayon, pabilis ng pabilis ang komunikasyon, samantalang lalong bumabagal, bumababaw at nababawasan ang pagiging malapit sa isa't isa. Natatandaan ko po, 1976, namatay si Lolo. Nasa Makati po kami noon. Kailangang ipaalam sa mga kamag-anak namin sa Palawan. Hindi pa po uso texting noon. Ang uso pa lang po ay sulat kamay at papadala. Siguro aabutin ng 3 araw hanggang 1 linggo. Nang sumulat si nanay, patay na si Lolo. Padala naman kayo ng pera. Pagdating ng sulat sa Palawan, ayun po, nailibing na si Lolo. Meron naman po dati telegrama, kaya lang napakamahal kada letra. Kaya mensahe na lang ng tito ko sa mga taga Palawan, Lolo, patay, pera. Kasi po nagtitipid. Anyway po, sobrang bagal po. Ngayon po, ay nako po, millisecond, ma-chup-chup, I love you, ayun na. Nakatext lang mamayang gabi, MU na. Padala ng MU, mag-un. Mag-un agad sa sobrang bilis. Kaya lang po, ano kaya ang saysay ng mabilis sa teknolohiya habang bumababaw naman ang pagiging malapit sa isa't isa? Siguro tignan natin susunod na slide. Tiyadeng! Oh, may sound effects pa po yun, ha? Tiyadeng! Oh, galing automatic po, oh. Dahil sa teknolohiya, ito po ang mga magulang. Busy, texting, banding pag may time. Yung anak, paano na kaya ako? Next slide, tiyadeng! Ito po yung makabagong family outing. Walang pakialam sa isa't isa. At least, sama-sama sila. Tiyadeng, susunod po kaya. Sa larangan ng pag-ibig, uso pa kaya ito? Dati po, no? Ang pinakamagaling kumanta at maggitara sa larangan ng harana, ang unang magpapatibok sa puso ng isang dalaga. Ngayon po, hindi na siguro uso yan.
Ang uso po ngayon ay ito. Tchadeng! Online dating. Nakachat lang, ayun, sila na. Nakatext lang, ayun, mag-a-eyeball na. After 1 month, ayun, lumalaki na ang tiyan. Next po. Ito rin po ang uso ngayon. Ligawan via internet. Mabilis ang pangyayari. Sobrang bilis. Susunod po. Ito po, mga adik na po ang gumagawa nito. Good night, mga chup-chup. Hinahalikan ng cellphone. Uy, tumatawang iba. Mukhang guilty. Kaya po yung monitor ng computer, ano po, amoy laway na. Mga chup-chup at I love you. Next po. Ano kaya yung teknolohiyang ginamit ng Diyos para makipagpalitan ng komunikasyon sa tao? Ano kaya yung the best na pinili niya? Ano kaya kung ganito na lang? Si Jesus galing sa isang UFO, ang bilis, lalabas bilang isang robot, transformer, o bilang Thor, o kaya po bilang vampira. Pero ano kaya pinili niya? Next po. O kaya bilang isang baka, galing sa outer space. Pero kakaiba pong pinili ng Diyos. Palagi ko ito yung the best na naisip niya. Pinili ng Diyos na ang kanyang anak ay mapabilang sa isang pamilya. Bakit? Sapagkat ang bawat pamilya ay luklukan ng kabanalan. Ang bawat pamilya ay luklukan ng pagkakaisa. Kaya nga po si Jesus naging tao. Imagine niyo po, mula sa pagiging Diyos, napunta sa sinapupunan ni Mama Mary, unti-unting lumalaki. Hindi po ganito kalaki ang tiyan ni Mama Mary. At naging baby, pinanganak na ang kaya lang sabihin, uha! Nagugutom, napapagod. Mula sa pagiging makapangyarihan, ang isang sanggol ay nakadepende sa pamilya. Si Jesus din po ay kabilang sa isang salin lahi, puno ng kagitingan, pero puno rin ng skandalo. Ang pamilyang pinanggalingan ni Jesus ay pamilyang nababahiran din ng kasalanan. Sabi ko po kanina, tinignan ng Diyos ang pamilya bilang luklukan ng kabanalan, kung saan ang bawat isa ay ligtas. Ang tanong ko po ngayon, ligtas pa kaya ang bawat kabataan sa loob ng bahay? Excited pa kaya ang mga kabataang umuwi galing sa school? O pagdating sa bahay, ang isang teenager, kukuha na lang ng cellphone o kaya nakikipag-internet o magpapaalam, may group project, uuwi ng umaga. Bakit kaya mga kabataan pag Sabado, gusto na lang ng video games kaysa tumambay sa bahay? Bakit? Kasi po sa bahay, katakot-takot na mura, katakot-takot na pagsisisi, katakot-takot na galit ang ipinapakita ng iba sa mga magulang. Eh yung anak, kahit ako uuwi, kakainis sa bahay, ang ingay, laging away. Ayon sa pag-aaral po, paraming kabataan na humaling sa violent video games, online video games. At ayon sa kanilang survey, isang dahilan bakit gusto nila yon, kasi doon na ilalabas nila ang galit nila sa tatay nila. Ini-imagine nila yung kaaway nila ay ang sariling tatay. Safe pa kaya manirahan sa bahay? Excited pa kaya ang mga kabataan manatili sa bahay? Ilang pa kayang kabataan at ilang pa kayang kaso sa piskal, sa barangay, kung saan
ang mga anak ay inaabuso ng sariling ama, sariling lolo. Ilan pa kayang mga nanay at lola ang mananahimik at sasabihin sa anak na biktima, "Anak, huwag mo na yung isumbong. Anak, masisira ang pamilya natin. Anak, ginagala ng pamilya natin." Iskandalo yan. Ang pananahimik na ganito po ang siyang mag-uudyok sa kabataang lumayas. Sumama na lang sa boyfriend. Buti pa ang boyfriend naniniwala. Ang ibang mga nanay, "Anak, skandalo yan. Tumahimik na lang tayo." Ilang pa kayang mga asawa ang mananahimik kahit bugbog sarado sila araw at gabi. "Father, mahal ko kasi siya. Ayaw ko po siyang hiwalayan. Kawawa ang mga anak ko. Eh, mukha ni Mrs. mukha ng punching bag. Sino kaya ang mas kaawa-awa?" Alam niyo po, sa ating panahon ngayon, grabe na po ang pagiging marahas na nangyayari sa pamilya at sa eskwelahan. Ang tanong ko po, ito pa kaya ang luklukan ng kabanalan? Luklukan ng ligtas o kaligtasan? O ito na yung lugar kung saan ang kabataan ay nagiging biktima? Sa ating banal na misa po, siguro pag-isip natin, paano natin tutugunan ang hamon ng ating simbahan, ang hamon sa ating ebanghelyo, kung saan si Jesus ay instrumento ng kaligtasan, instrumento ng pagmamahalan, instrumento ng pagkakaisa. Magsitayo na po ang lahat. Panalangin ng bayan. Wala pa akong kopya, hindi ko po memorize. Magpasalamat tayo sa Panginoon na tapat na dumadamay sa kanyang bayan. Patuloy nating isuko sa kanyang ating kinabukasan sa harap ng mga pagsubok at pagbabago sa ating buhay. Buong pagtitiwala tayong manalangin. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Ulitin po natin. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Upang puspusang manghikayat ang simbahan sa lahat ng mga tao para magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Upang ang mga pamilyang nag-aalitan ay makadama ng ligayang dulot ng pagkakasundo at pagkakaisa ngayong panahon ng Kapaskuhan. Manalangin tayo. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Upang makita namin ang kabutihan sa kapwa at sa sarili sa kabila ng aming kahinaan at mga pinagsisisihang kasalanan sa nakalipas, manalangin tayo. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Upang ang mga pamilya ay maging mga tunay na kanlungan ng mga mabubuting katiwala na mga biyaya ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, kupkupin mo ang iyong bayan. Ama, nilob mong isilang sa Birheng Maria ang iyong anak na si Jesus. Naway masundan namin ang kababaang loob ni Kristo na siyang naghatid ng kaligtasan at kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ikaw na bubuhay at nagkahari, magpasawalang hanggan. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa panalangin ng simbolikong pag-aalay. Panginoon, inaalay po namin ang imahen ng banal na pamilya bilang modelo ng isang payak, ngunit mapayapang pamilya. Kasama rin po nito ang rosaryo na sumasagisag sa pagkakaisa ng bawat kasapi ng pamilya at sandata sa isang matatag na pagmamahalan ng mga kasapi ng pamilya. Panginoon, nawa ang bawat pamilya namin ay magsilbing kanlungan ng mga taong nagbibigay pagpapahalaga sa mga biyayang kaloob ninyo. Ang mga biyayang ito ang aming patuloy na pinangahawakan upang patuloy naming madama ang iyong pagmamahal at pagkalinga sa bawat isa.
Patuloy nawa ang aming pagsisikap na matularan ang banal na pamilya sa pagiging payak, mapagmahal, mapag-aruga, matatag, mababang loob at puno ng pag-ibig. At bilang tugon, kami nawa ay maging matapat na katiwala at patuloy na magbigay pagpapahalaga sa mga grasyang bigay ninyo. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pag-aalay at sumabay sa pag-awit sa pag-aalay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
Gawin mong banal ang mga alay ng iyong sambayanan upang sa kagalang-galang na pagdiriwang na ito, kami ay paging dapatin mong magkasalo-salo sa pagkain ibinibigay mo sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa na mga anghel nagsisabit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin na maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati ni iyon, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ang lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ang lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto naming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mga Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas sa loob. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas naming si Jesucristo.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po maging maayos ang ating pagtanggap ng banal na komunyon, mangyaring pakisunod lamang po ang mga tuntuning ito. Pumila po tayo sa mga nakatakdang communion stations na matatagpuan sa loob at labas ng katedral. Para po sa mga kapatid nating nasa labas ng katedral, mayroon pong mga laiko ministrong tutungo sa inyong lugar upang magbigay ng komunyon. Sa mga kapatid nating nasa gilid ng simbahan, lalo na sa may portiko, huwag na po tayong papasok sa loob ng katedral upang mangumunyon sapagkat may lalapit po sa inyong laiko ministro. Gawin po nating maayos at mapagnilay ang ating gagawing pagtanggap sa Panginoon sa banal na komunyon. Maraming salamat po.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsalo mo sa iyong piging, ay pag-alabi nawa na iyong Espiritu sa pananabik na magliwanag sa piling ng dumarating ni Kristo sa pamagitan na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ay magkakaroon ng second collection bilang ating tulong sa mga gastusin ng ating parokya ngayong panahon ng Pasko. Lubos po naming pinasasalamatan ang anumang halagang inyong maihahandog. Maraming salamat po. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng sektor. Panginoong Hesus, Prinsipe ng kapayapaan at tagapaghatid ng pag-asa at kaaliwan. Kami ay nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob, sa iyong patuloy na pagkandili sa amin. Punuin po ninyo ng pagmamahalan ang aming mga pamilya at tunay na gawing kanlungan ng mga mabubuting katiwala. Punuin din po ninyo ng kagalakan ang aming mga kapatid na nangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay, lalo na yung mga nasa ibang bansa. Basbasan mo ang aming mga kabuhayan na inyong ipinagkatiwala sa amin. Maging mga halimbawa nawa kami ng iyong banal na pamilya sa Nazaret, na namuhay sa pag-ibig, pagkakaisa, pagkakaunawaan, at pagtanggap. Maisabuhay nawa namin sa aming pamilya ang tunay na diwa ng malalim na pananampalataya sa iyo. Ito'y hinihiling sa pamamagitan mo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa ngalan ng ating kura paroko, ang lubhang kagalang-galang na obispo, Roberto C. Malyari, D.D., ng mga kaparian ng ating katedral, ng liturgical team at ng pamunuan ng Parish Pastoral Council ng ating parokya. Pinapaabot po ang lubos na pasasalamat sa inyong lahat na dumalo sa Misa de Gallo ngayon bilang ating paghahanda sa pagsilang ng ating Panginoon. Lubos po ang aming pasasalamat sa mga naging tagapagtaguyod ng banal na misang ito. Si Reverendo Padre Danny Dadule, na namuno sa ating banal na misa, ang sektor ng pamilya, sa pangangasiwa at koordinasyon ng grupong Familia Community, na tinulungan ng grupong Christian Family Movement at Adorasyon Nocturna Filipina. Maraming salamat po. Patuloy po nawa tayong makiisa sa mga pagdiriwang natin sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating manunubos. Bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang bawat isa at ang ating Panginoon. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, umayat kayo taglayin ng pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.
naman.